Alright, new year, new phone. So again, di po ito sponsored, binili ko po ito. This is the new phone that we got from Tecno. Ito po yung kanilang Tecno Spark Go 2 na model. So kaya ito yung napili ko kasi isa ito sa mga entry-level budget phones in the market right now. And I think very suited siya for the price, no? So ito yung ating first impressions dito sa ating phone na nabili. Actually, likod and sides niya, ganda yung pagkakagawa nila, may pagka matte finish. Pati yung sides niya, masarap hawakan. Yung kanyang power button is also a fingerprint scanner. Volume up and volume down buttons, andyan din. Tapos ang maganda dito, no, kahit na budget phone lang siya, dalawa yung kanyang speakers. Yan, isa dito sa baba, isa dito sa taas, which is very seldom sa mga budget phones, no? Kasi usually pag budget phone, isa lang talaga yung speaker niya. But this one, dalawa na yung speaker. So kung mahilig ka manood and mag-sound trip, magugustuhan mo tong phone na to. Ayan. Tapos meron pa rin siya ditong 3.5mm audio jack kung mahilig kang mag-wired earphone. Charging speed niya is up to 15 watts, no? And then, yung kanyang camera sa likod, 13 megapixel, sa harap, 8 megapixel. Yan, isa pang advantage na dun sa mga other budget phone kasi usually, pag budget phone, ang megapixel count is 8 megapixel. Pero dito, 13 megapixel na siya. Ayan. According to other reviews, goods naman yung kanyang quality and especially for the price, no? Yan. Meron siyang infrared remote control feature. And ito yan sa part na yan. Para nasa camera module niya. Meron din siya LED flash. Sa harapan niya, meron din siya ditong selfie flash. Yan. So, kung mahilig kayo mag-selfie sa dilim, no, magagamit niyo yan. And then, regarding naman sa kanyang screen size, it's 6.67 inches. So, medyo malaki na rin siya. And then, yung kanyang refresh rate is up to 120Hz na refresh rate. Ayan. So, smooth yung kanyang display. IP64, dust and water resistance. Again, water resistance po siya, no? Hindi siya waterproof. Yan, kaya huwag nyo siya ilulubog sa tubig. And then yung battery niya is 5,000 mAh, no? So matagal-tagal na siya malobat. Tapos yung kanyang processor is yung Unisoc T7250, which is very popular sa mga budget entry phones. And good enough na tong chipset na to for casual games and daily usage sa social media, etc. Call and text. Yan. And then according to the brand, 4 years sa kanyang lasting fluency. Ibig sabihin, matagal-tagal mo siya magagamit na maayos. Tapos nagustuhan ko pa dito, kompleto yung kanyang mga accessories. Yan, maganda yung kanyang case. Actually, hindi lang siya yung jelly case, no? Silicone case siya na maayos yung, yung quality. Tapos meron na rin siyang kasama na charging brick and Type-C cable. Yan, so hindi ka nabibili. Warranty is 12 plus 1 month. Ibig sabihin, 13 months yung kanilang ino-offer na warranty dito sa Tecno phone na to. So kung interested din po kayo sa ganitong phone, check nyo na lang po dyan sa Yellow Basket yung nabili yun sa akin para same quality and legit phone din yung mabili nyo. If you have any other questions about this phone, just let me know in the comments and try natin yung sagutin in our future videos. Yun lang, sana nakatulong tong video and follow for more tech content.